Nagsimula na ang countdown. Ang Hulyo 1, 2025 ay isa sa mga pinakamahalagang deadline sa kaso ng International Criminal Court laban sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Hindi lang ito isang petsa. Ito ay isang legal na tagumpay na maaring magpasya sa kinabukasan ng kaso. Sa video na ito, ipapaliwanag namin kung ano ang ibig sabihin ng deadline na ito, bakit itinakda ito ng ICC, at paano ito makaapekto sa paglilitis. Titingnan din natin ang mga kalamangan at kawalan para sa prosekusyon at depensa. Simulan na natin. Para maintindihan ang kahalagahan ng petsang ito, kailangan nating balikan ang Abril 17, 2025. Naglabas ng utos ang Pre-Trial Chamber 1 ng ICC na nag-aatas sa Office of the Prosecutor, o OTP, na isumite ang lahat ng ebidensya na balak nilang gamitin bago ang Hulyo 1, 2025. Kasama rito ang lahat ng pahayag ng mga saksi, mga dokumento tulad ng record ng barangay, mga utos ng pambansang pulisya ng Pilipinas, mga panloob na memo, mga video o larawan na nagpapakita ng mga di umano'y operasyon, mga transkripsyon at pagsasalin, at maging ang mga ebidensyang nagpapawalang sala na maaring makatulong sa depensa. Ang deadline sa Hulyo 1 ay ang huling takdang oras bago ang susunod na malaking bahagi ng kaso, ang kumpirmasyon ng pagdinig sa mga paratang sa Setyembre 23, 2025. Ang proseso ng ICC ay talagang naiiba sa mga tradisyonal na paglilitis. Bago pa man umusad ang anumang buong paglilitis, kailangang kumpirmahin ng pre-trial chamber na ang mga paratang ay sinusuportahan ng sapat at kapani-paniwalang ebidensya. Ang yugtong ito ay tinatawag na pagdinig sa kumpirmasyon ng mga paratang. Pero, alam nyo, para maging patas ang lahat, kailangan ng panahon ng mga huwes at ng depensa para suriin ang bawat ebidensya, hamunin ang anumang hindi pagkakapare-pareho at ihanda ang kanilang mga kontra-argumento. Kaya naman, kailangan ng korte na ang taga-usig ay i-lock in na ang lahat ng ebidensya sa isang takdang petsa. Sa kasong ito, Hulyo 1. Pagsapit ng Mayo 30, naisumite na ng ICC prosecutor na pinamunuan na ngayon ni Mame Mandiaya Niang ang 7 tumpok ng ebidensya. Kabilang dito ang mga testimonya ng mga nakaligtas, mga ulat ng investigasyon sa mga operasyon ng pulisya, impormasyon tungkol sa mga clearance ng barangay at mga watchlist, pati na rin ang datos sa lawak ng mga pagpatay at mga sinasabing istruktura ng pamamahala. Ang bawat pangkat ay maingat na nilagyan ng label upang suportahan ang isang partikular na bahagi ng salaysay ng prosekusyon. Maging ito man ay ang responsibilidad ni Duterte bilang pinuno o ang sistematikong katangian ng mga pagpatay. Kapag lumipas na ang Hulyo 1, ang mga ebidensya ay itinuturing ng kumpleto para sa layunin ng kumpirmasyon ng pagdinig. Walang bagong material, maliban sa napakabihirang pagkakataon ang tatanggapin. Ang grupo ng depensa ay makakuha ng lahat ng dokumento, kasama na ang mga posibleng magpawalang sala. Dito nagsisimula ang masusing paghahanda ng mga abogado ng depensa sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman ng mga legal na kinatawan ng mga biktima at ng mahukom ng pre-trial chamber. Mula Hulyo 1 hanggang Setyembre 23, susuriin ng mga partido ang bawat piraso ng ebidensya at hahanapin ang mga kahinaan o pagkakasalungatan. Titingnan nila kung may sapat na basehan para maniwala na si Duterte ay may pananagutan sa krimen. Kaya, ang prosesong ito ay nagtutulak sa prosekusyon na ayusin ang kanilang kaso at iwasan ang mga pagkaantala. Tinitiyak nito na naibabahagi ang lahat ng materyales para maiwasan ang biglaang paglilitis. Bukod pa rito, nagbibigay ito sa depensa ng malinaw na takdang panahon para makapaghanda na talagang mahalaga. Pinatatag ng pamamaraang ito ang imahe ng ICC bilang isang institusyong nakabatay sa mga tuntunin, alam mo,
talagang itinatampok ang pangako nito sa pandaigdigang batas at hustisya. Kung hindi pa handa ang ilang mahahalagang testimonya, hindi pa ito magagamit sa yugtong ito, kahit na napakahalaga nito. May mga saksi pa rin na nagtatago o nasa panganib. Ang pagbubunyag ay alam mo na, maaring maglagay sa kapahamakan ng buhay. Anumang bagong ebidensya na nagpapawalang sala o nagpapatunay ng kasalanan na matagpuan pagkalipas ng Hulyo 1 ay hindi na maaring gamitin sa kumpirmasyon. Alam mo, ang nagmamadaling takdang panahon ay maaring magdulot ng mahinang argumento o sa totoo lang, mga hindi napansing pagkakamali. Ang deadline na ito ay higit pa sa isang legal na formalidad. Isa itong estratehikong pagbabago. Kung matibay ang ebidensya, kumpirmahin ng pre-trial chamber ang mga kaso. Kaya, ano ang susunod? Well, formal nitong sasampahan ng kaso si Duterte, magsisimula ng isang ganap na paglilitis sa krimen at pipilitin ang pakikipagtulungan sa mas maraming pandaigdigang aktor. Gayunpaman, kung makita ng korte na hindi sapat ang ebidensya, ang kaso ay maaring mahinto o tuluyang ibasura, bagaman maari itong buksan muli kung may lumabas na bagong ebidensya. Sa politika, humuhubog ito sa pananaw ng publiko. Ang isang matibay na pagsusumite ay nagbibigay ng pag-asa sa mga biktima at nagmamasid. Ang isang mahinang pagsusumite ay maaring makasira sa kredibilidad ng ICC, lalo na sa Pilipinas, kung saan madalas nagtatagpo ang pambansa at pandaigdigang politika. Sa pagitan ng Hulyo 1 at Setyembre 23, ito ang mga dapat bigyang pansin ng mga nagmamasid at ng mga Pilipino. Hahamunin ba ng legal team ni Duterte ang pagtanggap ng ebidensya? May mabubunyag bang pagkakakilanlan ng mga high-profile na saksi? Lalala ba ang mga reaksyon ng ibang bansa, gaya ng mula sa United Nations o ASEAN? Asahan din ang pagsusuri ng media, mga kontrasalaysay at mga pagsisikap sa propaganda mula sa mga taga-suporta ni Duterte na naglalayong siraan ang International Criminal Court. Kung makumpirma ang mga paratang, ang kaso ay mapupunta sa trial chamber, kung saan magsisimula ang buong paglilitis. Magbibigay ng testimonya ang mga saksi, magaganap ang cross-examination, at maaring kailanganin si Duterte na personal na dumalo, maliban kung pinahintulutan ng pansamantalang paglaya o house detention. Kaya, kung hindi kumpirmado ang kaso, may ilang pagpipilian ang ICC. Maari nilang ibasura ang kaso, humiling ng mas maraming investigasyon, o payagan pa ang bagong pagsusumite kung may lumabas na mas maraming ebidensya. Ang deadline sa Hulyo 1 ay hindi ang katapusan ng kaso ng ICC, pero ito ay isang mahalagang checkpoint. Sinasabi nito sa atin kung gaano kahusay ang paghahanda ng prosekusyon at kung gaano kahanda ang korte na timbangin ang bigat ng mga akusasyon. Para kay Duterte, isa itong nagbadyang panganib. Para sa mga biktima, ito ay isang tanglaw ng pag-asa. Susubaybayan namin ang lahat ng bagong impormasyon, lalo na papalapit ang pagdinig sa Setyembre 23. Kaya manatiling nakatutok, mag-subscribe, at ibahagi ang video na ito para manatiling updated ang iba. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-iwan ng komento, at mag-subscribe para sa mas malalim na talakayan tungkol sa international law, politika ng Pilipinas, at ang ICC. Magkita-kita tayo sa susunod na update. Disclaimer: ang video na ito ay ginawa para sa layuning pang-edukasyon at pang-impormasyon lamang. Ang lahat ng legal interpretasyon, timeline, at update tungkol sa kaso ng International Criminal Court ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas ay batay sa impormasyong pampubliko na available sa petsa ng produksyon. Ang nilalaman na ito, opisyal na posisyon ng ICC o pag-endorso mula sa sinumang kasangkot na partido. Ang lahat ng individual na binanggit sa video na ito ay itinuturing na inosente hanggat hindi napatunayang nagkasala sa korte.
Ang video ay naglayong itaguyod ang pag-unawa ng publiko sa international law, legal na pamamaraan, at patuloy na issue sa karapatang pantao para sa kapakanan ng transparency, pananagutan, at may kaalamang pagkamamamayan.